Ay magandang tanghali po. At ito po ang ating ilalive ngayon. Napaka-importante, sobrang pakiusap ko sa inyo po. Huwag nating ibuto ito si Lito Lapid. Please lang po. Napakahirap po. Maglalagay naman tayo, magtitiis naman tayo ng 6 na taon na naman na walang kwentang senador. Magsisweldo lamang siya ng kukuha lamang siya ng pera kada taon. 132 million sa opisina na committee de silencio naman siya. Tapos nakabili na ng halos lahat na bahay. Kaya po mga kaibigan ko ay inaasa ko na sa kamay natin lahat kasi hindi naman natin sila masasiwata sa mga pagnanakaw nila at hindi rin masasawata sa mga political dynasty nila. Pakiusap lang po, lahat na po sila sa mga political dynasty ay tanggalin. Huwag niyo iboto, hindi na kaya natin tanggalin sa batas, tanggalin na natin sa ating pangaboto. Siguraduhin niyo po na huwag niyo isama kayo, mga DDS, traidor ito si Lito Lapid sa mga DDS kay Duterte. Kaya huwag niyo na itong anuhin. Puro pera-pera lang pinanghabol nito. Kasi masiba talaga ito sa pera. Ito yung senador na pinakamaraming pansyon. So, ang ating pong pag-usapan sa ngayon, papakita ko sa inyo yung kanyang yung kanyang kinikita. Ayan. Ang kanyang kinikita sa Senado, ang sweldo niya 3.278 million sa isang taon. Nag-2023 lang ito. Ano pa kaya ang 2025? So sa yung extraordinary miscellaneous expenses nila 15,600,000. Ang mga ang kanilang mga liquidation dyan, certification lang ang ginasto. Wala nang mga kahit may regrespiatos na resibo, wala na. May travel allowance sa 894,000. Travel staff niya may 7 million. Mahigit 7.8 million. Salaries and benefits ng staff niya 52 million. Tapos kinakatkong pa niya mga sweldo dyan. So meetings and conferences 1.8 million. Gastos sa mga meeting, pambili ng merenda. Tapos professional fee and consultancy, magbabayad siya ng kanyang mga abogado, mga kung sino, engineer, 8 million mahigit. Supplies and materials, 12 million. Rental of motor vehicle, meron ng panggasolina, may rental pa, 356. Extraordinary miscellaneous expenses, 540 million. Other MOA, so yan po yung maintenance, operation, and other expenses. 41 million plus. Capital outlay niya, 0. Okay, ang total niya noong 2023 na sinildo ay 132 million 80,000 pesos and 10 centavos and 10 pesos. So, ganun po siya katindi. So, yan po, pinakita ko pa lang sa inyo yung kanyang kinita pa lang. Ngayon, ipakita ko na sa inyo ngayon yung mansion niya po ang mansion niya sa Las Vegas. Dalawa pong mansion niya sa Las Vegas. Ito po. Ito, tingnan nyo. Yan, kita mo yung may pin na pula. Yan, Palaking ko pa. Yan po, may kotse pa yan, Yan po ang mansion niya. Yan po makikita sa Las Vegas. Anong street ito? Las Vegas Burglar Swan Highway sa North Las Vegas sa Nevada. Ayan isa yan. May isa pa siyang bahay na ipapakita ko sa inyo. Ito pa. Bahay niya rin sa Las Vegas to. Ito isa. Ito. Ito yung isa na bahay sa Las Vegas, yung may pin
Ay, di. Napakita ko na yan. Itong isa pa. Itong isa. Di yan. Itong isa. Matindi talaga si Lito Lapid. Hindi ko maintindihan kung paano nagkabahay ng ganon. O, ito yung isang bahay niya, oh. O, itong may pin. Buffalo Drive. Buffalo Drive yan. Sa Las Vegas din. Sa likod dyan, meron siyang pwede niya gawan swimming pool. Kasi yung katabi niya, pare-parang design, no? Katabing bahay. May swimming pool. May basketball court pa. Grabe. Yan ang standard pala na bahay doon sa Las Vegas. So, ang bahay na po yan ay nakapangalan po sa kanyang asawa sa Las Vegas. Pinangalan niya sa kanyang asawa. Ito po yung ang pangalan, ang lista, ang record ng Assessor's Office ng Assessor's Office ng Las Vegas. Yan. Yan, may address, may parcel number. Oh. Ang isa, yung 250 square meter, 250 tax district. So, Lapid Marisa Tadeo, Living Trust. Alam niyo bang ibig sabihin Living Trust? Hindi siya, kahit mamatay siya, hindi na kailangan pa mamanain pa. O, sa Clark County, Tapos ito nakapangalan kay ang owner name under ang parang kumpanya niya is Lapid Marisa Tadeo Living Trust. Tapos ang tao sa likod ng kumpanya na yan ay si Lapid Marisa Tadeo. Tapos siya rin yung isa, siya kanya rin. So ito po ay pakita ko sa inyo yung nakuha ko ng isang deed of conveyance. Style niya talaga dyan, pangalan niya, palipat-lipat pangalan, palipat mo pangalan sa kanya, palipat pangalan sa anak niya, na-trace ko na yung niya eh. Tapos para iwasan yung amlak ng Amerika. Ayan. Ito po yung kontrata, ay yung kontrata na magpapakita na mula kay Marisa Tadeo ay asawa ni asawa ni Lito Lapid, Marisa Tadeo Lapid. O kunwari, binenta rin sa sarili niya. Sa isang pangalan sarili niya, ang pangalan niya ay Marisal Lapid Living Trust. Yung isa sa pangalan niya, Marisa Tadeo Lapid. Kumbaga, ganun style niya, binibenta niya sa sarili niya. O yan siya rin ang pumirma, O may notaryo, notaryado. O huwag nila sabihin na fake news ito. So yan po ang kanyang mga kinita. Kasi binili niya nung mga 2000, gobernador siya ng Pampanga ng binili na yan. So, nung gobernador sa Pampanga, ang akusasyon sa kanya ay kumikita siya ng 1 million kada araw sa lahar ng sa Pampanga. So pinapakwari niya, lahat ng mga kwari nagbabayad sa kanya ng tipping fee. At sa isang araw kumikita 1 milyon sa bulsa niya lang. Tapos ang nireport niya sa kaban ng Pampanga province ay 30 million lang ang kinita sa isang taon. So nakakahiya. So kinasuhan siya ni Father Ed Among Panlilio nung si Father Panlilio ang pumalit. Kailang magaling talaga nagsumipsip siya kay sino to, kay Merceditas Gutierrez. At inabsulto siya ni Merceditas Gutierrez sa kukulungan daw ng ebidensya. Ano ba ito si Merceditas Gutierrez? Isa pa itong walang kwenta na nagsisilbi sa bayan. Ito, papakita natin yung iba. Ito naman po, bahay niya sa Purak, Pampanga. O, kita mo mansion niya. Tapos ipakita ko naman ang iba pang mansion niya sa Pampanga. Yan ang pulang mansion. Ito naman puting mansion, Pero parang orange pala, no? Pero para magkapareho ang hulma,
So baka pinalitan lang ng kulay. Pero magara ata ngayon. Yan po naman ang mansion niya ngayon. Oh, ang laki. Kita nyo? Malaki. Oh, yan. Mahilig talaga sa mansion ito. Pagkatapos, ang report na lang nakuha ko, nakabili ng 16 million na mansion sa Angeles City ng gustong tumakbong mayor ng Angeles City. At bumili din ng mansion sa Magallanes Village sa Makati para nang tumakbo siya mayor sa Makati. Talo nga lang siya kay Gigi Marbinay. Tapos bumili rin niya ng mansion doon sa Pilindestuan sa Batasan Hills. So, tapos itong huling balita ay nakabili din siya sa Barcelona, Spain. At itong pinakahuli kong balita, nakabili siya doon sa Anbayacob. So, yan po ang mga kwento ni Lito Lapid. Sa aking pakiusap lang mga kababayan ko. Papayag ba kayo na ganun mangyari? Papayag ba kayo na maging senador pa rin ito? Matapos na tayong lukuhin? O, yan. Ito, ang anak niya ang nagpasibat sa lahat ng pogo. Kaya, yan ang ebidensya ko na talagang protector siya ng pogo. Kasi ang anak niyang babae na sa immigration na nagtatrabaho ay siya nagpasibat sa mga Chinese na huhulihin nila sa doon sa pogo. So ano ito, Lito Lapid? Ha? Mga kaibigan ko, please lang, huwag niya po tayo magpaloko pa ng 12 taon pa. At wala po silang ibang gagawin, 132 million kada taon kukunin nila. Parehas lang po sila ni Bong Revilla. Wala rin po kayo makukuha dyan. Anong klaseng batas pinagmamalaki ni Lito Lapid? Batas na pre-legal assistance 1999, kahit wala ka na, kasi marami na, may flag naman, may PAW, may IBP, may Mabini, marami po mga abogado na pribado nagbibigay ng serbisyong libre. Kaya hindi na kailangan yung walang kwentang batas mo. Gumawa ka pa ng batas na ginawa mong Pampanga na culinary capital of the Philippines, napapahiya lang tuloy mga Kapampangan. Kasi binasura ni BBM ang ang batas mo. Oh. Parehas lang kayo ni Rapi Tulfo gumagawa ng batas na Seafarers Act, Magna Carta para sana sa mga seamen. Ang nangyari na bibigyan ng pabor yung may-ari ng mga barko. Tapos yung mga maliliit na seamen ng sweldo ay 80% na kanilang sahod na pupunta sa kanilang mga asawa direkta. Ganun po mga walang kwenta mga senador nyo. Hindi marunong gumawa ng batas. Di ba, Wiz? Kaya sa mga pakiusap lang po mga kabayan ko ay talagang wag na natin pong iboto itong kurakot ito. Nakasuhan po siya ngayon. Meron po siyang plunder case ngayon sa 728 million na fertilizer fund scandal na nakabitin sa Sandigan Bayan. Dati dinismiss ng Sandigan Bayan to kasi hindi mabilis ang trial, ginamit niya na violation ng kanyang speedy trial right. Yun pala, may kakutsaba naman siya sa loob ng ombudsman eh. So, binasura, inapila, umakyat sa Supreme Court, inutusan sa Supreme Court, ipagpatuloy ang trial. Kaya dapat makukonvict na dito si Lito Lapid. Ang isang kaso na sinampa sa kanya, yung kumita siya ng 1 million kada araw sa Lahar Quarry. Tapos kung 1 million, ilan yan? 365 million sa isang taon. So 3 taon siya sa isang termino. So times 3 mo, kahit sabihin na lang, shortcut na lang, 1 billion. Naka 3 terms siya. So naka 3 billion siya. Ang sunod na term yun, sa anak niya, si Mark Lapid, nakaw din. Nakaw dito, nakaw doon. So may 1 billion. Ibig sabihin, 4 billion sa pagkagobernador pa lamang. O hindi pa yung pagkasenador niya. Nagpagawa siya ng mga pabahay sa mga teachers, wala rin.
mga kwago nakatira. Hindi gusto ng mga teachers ang bahay niya. So, ito lamang po, napakawalang kwenta talaga ito. Kailang huwag nyo na iboto, ano ito? Supremo daw ng Senado. Supremo ng Senado, Supremo ng mga mansyon, Supremo ng pagnanakaw, Supremo ng fertilizer fund scam, Supremo ng lahar quarry. Anong klaseng Supremo? Basura na yung Supremo na yan. Kaya isa lang masasabi ko po, maniwala po kayo sa akin. Si Lito Lapid po ay traidor sa mga DDS. Kaya kayo mga DDS sa Mindanao, Visayas, huwag nyo nang iboto itong mga alyansa senators. Kasi mga alyansa, kasama lalo na si Lito Lapid, si Bong Revilla, ay mga traidor yan kay Duterte. Kaya sigurado ako, buboto nang ipa-impeach si Sara yan pag magpatuloy ang impeachment trial. Ganun po. Kaya umaapil ako sa mga DDS, huwag nyo iboto. Umaapila din ako sa Makaleni. Wala po itong tulong sa Makaleni na itong si Lito Lapid. Napakawalang hiya to na klase ng tao. Mismo si Kaper, si Lapid, nagre-reklamo dito. Kamag-anak niya na nga nagre-reklamo pa. Tapos, wala rin siya pinag-iba ni Bong Revilla. Ganon din. Sino pa bang ibang mga... Si Jinggoy, nakasuhan din yan, no? Kaya, wag nyo na rin isama yung si Willie Revillame na kanina, sa sunod, i-vlog natin si Willie Revillame. Basta dito lang muna, nais ko lamang na ibasura ang Supremo ng Senado. Ganun lamang po aking hinihiling dito. Magandang hapon po sa inyo lahat at babalik na lang ako mamaya.